Patay na ang tanging lalaking nagparamdam sa akin na ako ay tao at hindi lang isang utusan. Habang humahagulgol ako sa ulan, naririnig ko ang halakhak ni na Lorenzo at Donita sa loob ng mansyon, nagdiriwang sa gitna ng aking pirapirasong puso. Layas basahan. Isang tadyak ang tumapos sa aking dangal, pero hindi nila alam, sa maliit na kamay ng anak kong si Tendo, may pintig na hindi kayang patayin ng kahit anong makina. Mabubuhay ba ang katarungan mula sa isang malamig na bangkay? Walang silbi ang mga luhang yan, Maribel. Hindi niyan mababayaran ang hospital bill ng kuya ko at lalong hindi niyan maibabalik ang utak niyang naging uling na sa loob ng bungo niya. Pirmahan mo na ang waiver, Lorenzo. Let's just end his suffering. And ours. Ang boses ni Donita ay parang talim ng kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng ospital. Malamig. Walang bahid ng pagmamahal para sa kanya. Ang asawa ng kanyang bayaw na si Sebastian ay isa na lamang balakid sa malaking mamanahin nila. Isang makinang maingay na kumakain ng kuryente at pera. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na nakahawak si Maribel sa isang maliit na bimpo na ibinabad niya sa maligamgam na tubig. Plano sana niyang punasan ang noo ni Sebastian, haplusin ang balat nito na kahit maputla ay tinititigan niya ng may lihim na pagsinta sa loob ng maraming taon. Ang bimpong iyon, na simbolo ng kanyang tahimik na pag-aalaga, ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pag-ibig na itinago niya sa ilalim ng uniforme ng isang katulong ay niyurakan ng mga salitang itinapon ni Donita na parang basura. Naramdaman ni Maribel ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na kurot sa kanyang dibdib. Parang may libu-libong karayom na unti-unting itinabaon sa kanyang pagkatao. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng ospital na amoy gamot at kamatayan ay tila naging lason na sumasakal sa kanya. Napayuko siya. Pilit itinatago ang mga matang nag-uunahan sa pagpatak ng luha habang ang kanyang mga daliri ay naging kasing lamig ng bangkay na pinag-uusapan nila. Ang mundong dati ay maliwanag dahil sa kabutihan ni Sebastian ay biglang nagdilim, nawala ng kulay at naging isang malawak na hukay ng kawalan. At ikaw, Maribel, pagpapatuloy ni Donita habang naglalakad papalapit sa kanya, ang tunog ng mamahaling sapatos nito ay tila bawat hakbang ng kamatayan sa semento. Huwag mong isiping may pwesto ka pa sa mansyon. Ngayong wala na si Sebastian, wala na ring silbi ang isang basahang tulad mo. Pack your things tonight. Isama mo ang anak mong pasanin. I don't want to see a shadow of a maid mourning like a widow she never was. Hindi nakakibo si Maribel. Ang kanyang katawan ay naging parang estatwa, manhid sa panlabas pero nagdurugo sa loob. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sarili niyang mahinang paghinga at ang malakas na ulan sa labas na tila nakikiramay sa kanyang pagkadurog. Bakit ang mundong ito ay kay lupit sa mga pusong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal ng tapat? Paano niya maipapaliwanag sa 7 taong gulang na si Tendo na ang tanging lalaking itinuring nitong ama ay tinapos na ang laban bago pa man ito makapagpaalam? Sa gitna ng kanyang pagkakaisod, isang kaisipan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa, masakit at mapait na parang apdo. Kung ang lahat ng makina ay susuko na at ang lahat ng tao ay tatalikod na, sapat na ba ang isang dalisay na panalangin para gisingin ang isang pusong pilit na pinatitigil ng kasakiman? Nakalabas sina Maribel sa ospital na bitbit ang iilang gamit na isinilid sa isang lumang bag. Kasama niya si Tendo na mahigpit na nakakapit sa kanyang laylayan. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot at pagtataka. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. Bawat patak ay parang sampal ng katotohanan na wala na silang matuluyan. Ang mansyong naging tahanan nila sa loob ng 7 taon ay sarado na para sa kanila. Ang mga ilaw sa loob nito ay tila nagtatawanan habang sila ay nanginginig sa labas
sa ilalim ng madilim na langit. Nay, nasaan na po si Tito Sebastian? Bakit po tayo iniwan ni Auntie Donita sa laba? Tanong ni Tendo. Ang boses nito ay basag at halos malunod sa ingay ng bagyo. Niyakap ni Maribel ang anak ng mahigpit. Pilit ibinibigay ang natitirang init ng kanyang katawan. Ang tubig ulan na dumadaloy sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Kaya hindi na malaman kung alin ang pait at alin ang lamig. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at hindi tayo pababayaan ni Tito Sebastian mo. Bulong niya, kahit na ang totoo ay hindi niya alam kung saan sila kukuha ng susunod na hininga. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa langit na nagbigay ng panandaliang liwanag sa paligid. Doon, sa kabilang kalsada, nakita ni Maribel ang isang anino ng sasakyan na dahan-dahang humihinto, isang puting sasakyan na pamilyar ang plaka. Ang kanyang puso na kanina pa tila patay ay biglang nagkaroon ng mabilis na pintig. Sino ang susulpot sa gitna ng ganitong kalunos-lunos na gabi? Kaibigan ba na magliligtas? O isa na namang kamay na maglulubog sa kanila sa putikan? Huwag kang sumuko, Maribel. Dahil kung susuko ka ngayon, totoong papatayin nila si Sir Sebastian ng walang kalaban-laban. Ang mga salitang yon ni Nurse Lina ay tila isang malakas na sampal na gumising sa nananamlay na diwa ni Maribel. Sa loob ng maliit at lumang sasakyan ni Lina, pilit na pinatutuyo ni Maribel ang buhok ng natutulog na si Tendo gamit ang iilang tuyong basahan na natira sa kanila. Ang bawat salita ng nurse ay may kasamang bigat ng panganib, isang katotohanang mas nakakatakot pa kaysa sa dilim ng gabi at lupit ng bagyong humahampas sa labas ng bintana. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang isang maliit na piraso ng tinapay na ibinigay ni Lina para sa kanyang anak. Kahit na kumakalam ang kanyang sariling sikmura, hindi niya magawang kumagat. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Sebastian, ang lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho nang walang nagtitiwala sa kanya, ang lalaking palaging nag-iiwan ng sobrang pagkain sa mesa para hindi sila magutom ni Tendo, at ang lalaking na ngayon ay nakahiga sa isang malamig na silid habang pinag-aagawan ng mga buwaya ang kanyang kayamanan. Nararamdaman ni Maribel ang mabilis na pintig sa kanyang sentido. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa lamig, kundi sa takot at galit. Bawat hininga ay mabigat, tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Hindi niya matanggap na may taong mawawalan ng buhay dahil lang sa pera, isang kawalang katarungang tumatagos sa kanyang puso. Sumilip siya sa bintana, sa ulan na walang tigil. Sa refleksyon, nakita niya ang sarili. Wasak at sugatan, pero may natitirang apoy na handang lumaban. Anong ibig mong sabihin, Lina? Buhay pa siya? Pero sabi ni Donita. Nauutal na tanong ni Maribel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng ugong ng makina ng sasakyan. Minamadali ni na Lorenzo ang pagpirma ng waiver para mai-unplug ang ventilator, Maribel. Pero alam ko, ang mga chart ng pasyente, may mga reaksyon ang mga mata ni Sir Sebastian na hindi nila ipinapaalam sa pamilya. At narinig ko si Lorenzo. May kausap siyang doktor tungkol sa isang espesyal na gamot na ituturok mamayang hating gabi. Kapag nangyari yun, wala nang balikan. Paliwanag ni Lina habang mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi na nag-isip pa si Maribel. Kahit na wala silang pera, kahit na itinaboy na sila, ang utang na loob niya kay Sebastian ay higit pa sa kanyang sariling buhay. Ang bawat butil ng kaning kinain nila ni Tendo sa loob ng 7 taon ay galing sa paghihirap ng lalaking iyon. Hindi niya hahayaang maging isang malamig na alaala na lamang ang lahat. Dinala muna sila ni Lina sa isang maliit na paupahan sa likod ng ospital para makapagpalit ng tuyong damit. Doon, habang pinagmamasdan ni Maribel ang payapang mukha ng kanyang anak na si Tendo, isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Kung kailangang dumaan siya sa butas ng karayom, gagawin niya.
Kung kailangang lumuhod siya sa harap ng mga taong umapi sa kanya, titiisin niya. Makalipas ang ilang oras, sa ilalim ng takip ng hating gabi, muling bumalik si Maribel sa ospital kasama si Lina. Gamit ang isang lumang jacket at suot ang isang face mask para hindi makilala, dumaan sila sa entrance ng mga tauhan. Ang bawat hakbang ni Maribel sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang kaba sa kanyang dibdib ay mas malakas pa sa tunog ng kanyang mga sapatos. Habang papalapit sila sa pintuan ng ICU, biglang hinila ni Lina si Maribel sa gilid ng isang malaking vending machine. May mga boses na paparating. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Maribel si Lorenzo na may kausap na isang lalaking nakaputing gown, ang doktor na dapat ay nagliligtas ng buhay. Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Doc. Kapag nangyari yan, ang kalahati ng shares na pinag-usapan natin ay mapupunta sa account mo bago sumikat ang araw. Ayaw ko nang marinig uli ang tungkol sa mga eye movements na sinasabi ng mga nurse. Tapusin na natin ang palabas na ito. Ang boses ni Lorenzo ay puno ng lason, malamig, at walang bahid ng pagsisisi. Napaawang ang bibig ni Maribel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa sobrang pandidiri sa narinig. Ang sariling kapatid ni Sebastian ang mismong humuhukay ng kanyang libingan. Paano mapipigilan ng isang hamak na katulong ang kamay ng isang doktor na hawak ang tadhana ng kanyang amo? Sa gitna ng takot at kawalan ng pag-asa, isang tanong ang pabalik-balik na sumisigaw sa isipan ni Maribel. Sapat na ba ang lakas ng kanyang panalangin para harangan ang karayom na papatay sa kaisa-isang pag-asa ng kanyang buhay? Nang makaalis ang doktor at si Lorenzo, dahan-dahang lumabas si Maribel sa pinagtataguan. Pero bago pa man sila makahakbang patungo sa pintuan ng ICU, isang mabigat na kamay ang pumatong sa balikat ni Maribel. "Anong ginagawa mo rito, basahan?" Ang boses na yon ay hindi kay Lorenzo. Ito ay mas matinis, mas maangas at puno ng puot. Nang lumingon si Maribel, bumungad sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Donita na tila isang buway ang handang manakmal sa gitna ng dilim. "Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Isang hamak na basahan na katulad mo, nagtatangkang pumasok sa lugar na para lamang sa mga may dugong bughaw? Guard, halikayo rito, may magnanakaw." Ang boses ni Donita ay yumanig sa tahimik na pasilyo ng ospital, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa labas. Hindi lamang ito galit, ito ay isang sadyang pag-atake para hiyain si Maribel sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ay parang isang maruming putik na ipinapahid sa dangal ng isang babaeng wala namang ibang ginawa kundi magsilbi ng tapat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maribel ang isang mabilis na pagdapo ng palad sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao, na nag-iwan ng isang mainit at makirot na marka sa kanyang balat. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng impact at sa isang saglit, ang kanyang paningin ay nagdilim. Pero mas masakit pa sa sampal ang mga tingin ng mga taong nagsisimulang magbulungan sa paligid. "Ma'am, wala po akong ninanakaw. Gusto ko lang pong makita si Sir Sebastian." Pagsusumamo ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig habang hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla, pagod at sugatan. "Gusto mong makita o gusto mong tignan kung anong alahas ang maiuuwi mo bago siya malagutan ng hininga?" Muling sigaw ni Donita. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang lumang bag ni Maribel. "Alam ko ang mga katulad mo. Akala mo ba hindi ko alam na matagal mo nang pinagpapantasyahan ang bayaw ko? Isang utusan, nangangarap na maging reyna ng mansyon? How pathetic!" Ang bawat salita ni Donita ay parang isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Maribel.
Ang gaslighting na ginagawa ng kanyang amo ay sadyang idinisenyo para palabasin siyang masama sa mata ng publiko. Ang bawat akusasyon ay walang basihan, pero dahil sa kapangyarihan at pera, ang kasinungalingan ay nagiging katotohanan. Habang nangyayari ang kaguluhan sa labas, sa loob ng isang madilim na opisina sa dulo ng pasilyo, naroon si Lorenzo at ang doktor na binayaran nila. Ang usapan nila ay kasing dilim ng gabi, puno ng kasakiman na walang hangganan. Siguraduhin mo lang, Dok, na mukhang natural ang lahat. Ayaw ko ng anumang investigasyon pagkatapos nito, sabi ni Lorenzo habang nagsasali ng alak sa isang baso. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng lungkot para sa sariling kapatid. Kapag idineklara mong tumigil ang puso niya sa loob ng susunod na oras, ang kalahati ng mansyon sa Forbes Park ay mapupunta sa pangalan mo. Huwag kayong mag-alala, Mr. Okoy. Ang ituturo ko sa kanya ay isang uri ng gamot na mabilis mawala sa dugo, pero sapat na para patigilin ang pagtibok ng kanyang puso. Walang bakas. Walang ebidensya, sagot ng doktor. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Parang isang robot na nagbabasa ng isang menu. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa batok ni Maribel habang kinakaladkad siya ng mga guard palabas ng ospital. Narinig niya ang mga huling salita ni Donita bago tuluyang isara ang pinto ng entrance. Ipapulis kita kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo rito. Magdusa kayo ng anak mo sa kalsada. Naiwang nakatayo si Maribel sa ilalim ng ulan, basang-basa at luhaan. Ang kanyang mga paa ay tila ayaw ng humakbang. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay parang paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Paano niya malalabanan ang dalawang taong may pera at impluwensya? Paano niya maililigtas ang lalaking nagligtas sa kanya noon? Naramdaman ni Maribel ang isang maliit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Tendo. Ang bata ay nakatingin sa kanya nang may malalaking mata na puno ng luha, nanginginig sa ginaw at takot. Ang imahe ng kanyang anak ang nagpaalala sa kanya na wala siyang karapatang sumuko. Nay, bakit po nila tayo sinasaktan? Tanong ng bata. Ang boses nito ay parang isang punyal na sumasaksak sa puso ni Maribel. Hindi sumagot si Maribel. Sa halip ay niyakap niya ang anak ng mahigpit. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa itaas na palapag ng ospital, sa silid kung saan ang buhay ni Sebastian ay unti-unti nang pinapatay. Isang biglang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang panganib na maaring maging mitya ng kanyang kamatayan, pero ito na lamang ang tanging paraan. Kung hindi siya makakapasok bilang isang tao, papasok siya sa paraang walang sino man ang makakapansin. Habang mabilis na naglalakad si Maribel patungo sa likurang bahagi ng ospital, sa may lagusan ng mga basurang galing sa mga operating room, nakita niya ang isang itim na van na dahan-dahang lumalabas. Isang pamilyar na anino ang nakita niya sa loob ng van. Isang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganitong oras. Sino ang taong ito na tila may lihim ding itinatago sa dilim? Kaaway ba ito ni na Lorenzo o isa pang panganib na kailangang iwasan? Ang amoy ng basurang nakapaligid sa akin ay hindi kasing baho ng budhi ng mga taong nagpapatakbo sa ospital na ito. Mas gugustuhin ko pang lamunin ng dumi kaysa hayaan silang lamunin ng kasakiman ang buhay ng kaisa-isang taong nagturo sa akin kung paano mangarap muli. Sa gitna ng masukal at madilim na likuran ng ospital, nakatayo si Maribel sa harap ng malalaking basurahan kung saan itinatapon ang mga gamit na kontaminado ng sakit at dugo. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng kemikal at nabubulok na mga bagay. Pero para kay Maribel, ito na lamang ang tanging pintuan patungo sa kaligtasan ni Sebastian. Ang bawat hakbang niya sa maputik na semento ay may kasamang panalangin na tila ba ang bawat butil ng putik sa kanyang paanan ay saksi sa kanyang sakripisyo. Naramdaman ni Maribel ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na kamay ni Tendo, na tahimik na sumusunod sa kanya sa dilim. Ang bata ay walang reklamo, kahit na ang amoy sa paligid ay sapat na para masuka ang sinuman. Ang katapatan ng isang anak sa kanyang ina ay kasing tibay ng bakal, at ang katapatan ng isang katulong sa kanyang amo ay kasing lalim ng dagat. Nabalik ang kanyang atensyon nang bumukas ang pinto ng itim na van na kanina pa niya pinagmamasdan. Isang matandang lalaki ang lumabas. Ang muka ay puno ng mga kulubot ng panahon. Si Mang Carding, ang dating personal na driver ni Sebastian na tinanggal ni Lorenzo ilang linggo pa lamang ang nakalilipas dahil sa sobrang katapatan nito sa kanyang amo. Maribel, anong ginagawa mo rito? Bakit basang-basa kayo? Pabulong na tanong ni Mang Carding. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Mang Carding, kailangan naming makapasok. Papatayin nila si Sir Sebastian. May ituturok sila sa kanya ngayong hating gabi. Mabilis na sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Hindi na nagdalawang isip ang matanda. Binuksan niya ang isang maliit na pinto na ginagamit para sa paglalabas ng mga luma at sirang kagamitan. Dito, dumaan kayo rito. Ang elevator na ito ay diretso sa service area ng 4th floor, malapit sa ICU. Pero mag-ingat kayo dahil ang mga guard ni Lorenzo ay nakakalat sa bawat sulok. Ang pagsakay ni Maribel sa lumang elevator na yon ay tila isang pagbaba sa kailaliman ng lupa bago ang muling pag-akyat sa langit. Ang tunog ng mga bakal na nagkikiskisan ay parang mga ungol ng isang halimaw. Nakakatakot at nakakabingi sa gitna ng katahimikan. Sa loob ng maliit na espasyo, niyakap ni Maribel si Tendo. Ang init ng katawan ng bata, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para hindi himatayin sa sobrang kaba. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-4 na palapag, bumungad sa kanila ang isang mahaba at madilim na pasilyo. Ang amoy ng alkohol at disinfectant ay muling sumalubong sa kanila. Mas matapang at mas nakakasakal. Dahan-dahan silang naglakad, pilit na iniiba ang tunog ng kanilang mga hakbang para hindi marinig ng sinuman. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Maribel ang silhouette ni Nurse Lina na tila ba isang anghel na naghihintay sa pintuan ng paraiso. May hawak itong cellphone at tila may binabantayan sa kabilang dulo ng koridor. Lina! Pabulong na tawag ni Maribel nang makalapit sila. Salamat sa Diyos at nakarating kayo. Wala na tayong oras. Papunta na rito ang doktor at si Lorenzo. May dala silang tray ng mga gamot. Mabilis na ulat ni Lina, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa magkabilang dulo ng pasilyo. Ipapasok ko kayo sa loob, pero kailangang magtago si Tendo sa ilalim ng kama ni Sir Sebastian kapag may pumasok. Maribel, ikaw naman. Kailangang manatili ka sa loob ng banyo at huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Bago sila pumasok, kinuha ni Maribel ang isang maliit na panyo at pinunasan ang mukha ni Tendo. Anak, ikaw ang bayani natin ngayon. Hawakan mo lang ang kamay ni Tito Sebastian mo. Huwag mo siyang bibitawan kahit anong mangyari, ha? Tumango ang bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi mo inaasahan sa isang 7 taong gulang. Pagpasok nila sa loob ng silid ng ICU, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makina na nagpapanatili ng hininga ni Sebastian. Ang monitor ay nagpapakita ng isang mahinang guhit ng buhay, tila isang kandilang malapit ng mapundi. Ang mukha ni Sebastian ay maputla, payat, at tila wala nang nararamdaman sa mundo. Pero nang ilapat ni Tendo ang kanyang maliit na palad sa kamay ni Sebastian, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa buong silid. Ang lamig ng bakal at kuryente ay tila nadaig ng init ng isang tapat na pagmamahal. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng pinto. Mabigat,
Sigurado, papalapit ng papalapit. Nandyan na sila, bulong ni Lina. Mabilis na gumapang si Tendo sa ilalim ng kama habang si Maribel ay pumasok sa loob ng banyo, pilit na pinipigilan ang sariling paghinga sa pamamagitan ng pagtakip ng kamay sa kanyang bibig. Bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor na may hawak na isang tray, kasunod si Lorenzo na may ngiti sa mga labi na tila ba ipinagdiriwang na ang kanyang tagumpay. Tapusin na natin ito, Doc. Ayaw ko nang makakita ng bukas na may pangalan pa ni Sebastian sa listahan ng mga buhay. Ang boses ni Lorenzo ay kasing lamig ng yelo sa loob ng morgue. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng banyo, nakita ni Maribel ang doktor na kumuha ng isang hiringgilya. Ang karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ICU. Handang iturok ang huling sandali ng buhay ng lalaking mahal niya. Magagawa ba ni Maribel na tumalon at pigilan ng doktor o ang kanyang pagpapakita ay magiging mitya lamang ng mas malalang trahedya para sa kanilang lahat? Isang tusok lang, Lorenzo. Pagkatapos nito, ang tanging maririnig na lang natin ay ang mahabang tunog ng pagkatalo ng kanyang puso. Isang diretso at walang katapusang guhit sa monitor na magsasabing ikaw na ang hari ng lahat. Ang boses ng doktor ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa siwang ng pinto ng banyo kung saan nakatago si Maribel. Sa loob ng maliit na espasyong yon, ang tanging naririnig ni Maribel ay ang sarili niyang pintig ng puso. Mabilis, malakas, at tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Nakatakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Pilit na pinipigilan ang isang hikbi na maaring maging mitya ng kanilang katapusan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa maliit na siwang, nakatitig sa hiringgilya na unti-unting inihahanda ng doktor. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng kadiliman at amoy ng alikabok at bakal, naroon si Tendo. Ang maliit na bata ay nakadapa. Ang kanyang dibdib ay sumasayad sa malamig na sahig ng ospital, pero sa kabila ng takot na tila nagpapatigas sa kanyang mga kalamnan, ang kanyang maliit na kamay ay hindi bumibitaw. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa malamig na palad ni Sebastian na nakalaylay sa gilid ng kama. Para kay Tendo, ang kamay na yon ay hindi isang bahagi ng isang taong malapit ng mamatay. Ito ay ang kamay na nagbuhat sa kanya noong siya ay nadapa, ang kamay na nag-abot sa kanya ng mga laruan, at ang kamay na itinuturing niyang sandigan. Naramdaman ni Tendo ang isang mahinang panginginig mula sa palad ni Sebastian. Hindi ito ang panginginig ng isang taong nilalamig, kundi isang tila kuryente na dumadaloy mula sa puso patungo sa mga daliri. Sa kanyang murang isipan, alam ni Tendo, nagising ang kanyang tito Sebastian. Nakikinig ito. Nararamdaman nito ang panganib. Dalian mo na, Doc. Marami pa akong dapat pirmahan bago sumikat ang araw. Pagmamadali ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan, tila natatakot na may biglang pumasok. Itinapat na ng doktor ang karayom sa catheter na nakakabit sa braso ni Sebastian. Ang likido sa loob ng hiringgilya ay kumikinang, isang malinaw na lason na handang itigil ang lahat ng pangarap at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, ipinikit ni Tendo ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, kinausap niya si Sebastian sa paraang sila lang ang nakakaintindi. Tito Sebastian, "Huwag po kayong matulog," sabi ni nanay. "Ang mga bayani ay hindi natatalo ng masasamang tao. Gising na po kayo." Please! Isang himala ang nangyari sa gitna ng banta ng kamatayan. Habang ang dulo ng karayom ay papasok na sa tubo, ang monitor sa gilid ng kama na dati ay nagpapakita ng isang matamlay at mabagal na guhit ay biglang nagbago. Ang ritmo ng makina ay bumilis. Ang bawat luntiang guhit na lumalabas sa screen ay tila naging isang sigaw
ng pagre-rebelde laban sa kamatayan. Napatigil ang doktor. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatingin sa monitor. Ano ito? Bakit tumataas ang kanyang heart rate? Hindi ito posible. Dapat ay nasa vegetative state siya. Anong nangyayari? Galit na tanong ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay namumutla na rin. Hindi nila nakita na sa ilalim ng puting kumot, ang mga daliri ni Sebastian ay unti-unting kumukuyom. Ang kanyang mga talukap ng mata ay nanginginig. Pilit na lumalaban sa bigat ng gamot na nagpapatulog sa kanya sa loob ng maraming araw. Sa loob ng kanyang diwa, narinig ni Sebastian ang boses ni Tendo. Naramdaman niya ang maliliit na daliri na nakahawak sa kanya. Ang init ng pagmamahal ng isang bata ay naging isang liwanag na bumasag sa kadiliman ng kanyang koma. Isang malakas na tunog mula sa makina ang bumalot sa buong silid. Hindi ang mahabang tunog ng kamatayan, kundi ang mabilis at malakas na ritmo ng isang pusong nagising mula sa mahabang pagkakatulog. "Dok, tignan mo!" Sigaw ni Lorenzo habang nakaturo sa kamay ni Sebastian. Ang kamay ni Sebastian ay hindi na nakalaylay. Mahigpit itong nakahawak sa gilid ng bakal ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko sa daliri. At sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata. Hindi ito ang mga matang puno ng kalituhan. Ito ay mga matang puno ng apoy, galit at isang katarungang matagal na ipinagkait. Napabitaw ang doktor sa hiringgilya at ito ay bumagsak sa sahig. Nabasag at nagkalat ang lason sa semento. "Si Sebastian?" Nauutal na tawag ni Lorenzo. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang paatras na humahakbang patungo sa pintuan. Sa loob ng banyo, napaupo si Maribel sa sahig habang dumadaloy ang mga luha ng katuwaan sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang panalangin ay dininig. Ang milagro ay narito na. Pero alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang paggising ni Sebastian ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Dahan-dahang iginalaw ni Sebastian ang kanyang ulo patungo sa direksyon ni Lorenzo. Ang kanyang boses, bagamat paos at mahina, ay tila isang hatol mula sa langit na yumanig sa buong pagkatao ng kanyang kapatid. "Akala mo ba? Ganoon lang kadaling kunin ang buhay ko, Lorenzo?" "Huwag kang mag-alala, Lorenzo. Kahit dumilat pa ang mga matang yan, katawan na lang yan na walang kaluluwa. Ang mga patay ay hindi nagsasalita at sisiguraduhin nating mananatili siyang ganyan." Ang boses ni Donita, nakapapasok pa lamang sa silid, ay tila isang malupit na hangin na nagpalamig muli sa atmosfera ng ICU. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng gulat o takot, kundi isang masidhing determinasyon na tapusin ang nasimulan. Sa kanyang paningin, si Sebastian ay hindi isang kapatid o isang tao, kundi isang balakid na dapat nang i-dispose. Sa loob ng banyo, naramdaman ni Maribel ang biglang paglukso ng kanyang puso. Ang katuwaang naramdaman niya kanina nang dumilat si Sebastian ay agad na palitan ng isang matinding pangamba. Nakikita niya sa siwang ng pinto ang kanyang amo, ang lalaking minahal niya ng tahimik, na muling ipinikit ang mga mata. Ang pagod at ang epekto ng mga gamot sa kanyang katawan ay tila muling humila sa kanya pababa sa kadiliman. Ang kamay ni Sebastian na kanina ay nakakuyom ay dahan-dahang lumuwag, pero alam ni Maribel na hindi na ito ang dating suko na katawan. May buhay na sa loob nito. Naramdaman ni Maribel ang hapdi sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang balat habang pinagmamasdan ang pag-uusap ng tatlong halimaw sa harap ng kama ni Sebastian. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo palabas at itulak sina Lorenzo at Donita palayo. Pero alam niyang ang kanyang presensya ay magiging mitya lamang ng mas malalang panganib para kay Sebastian at sa kanyang anak na si Tendo. Ang pagsasakripisyo ng sariling damdamin
para sa kaligtasan ng minamahal ay isang uri ng pagdurusa na tanging mga pusong tapat lamang ang nakakaalam. Doc, anong ibig sabihin nito? Bakit siya dumilat? Tanong ni Donita. Ang kanyang boses ay tila isang interogasyon. Maaaring. Maaaring reflex lamang yun, ma'am. Ang katawan ay minsan ay nagkakaroon ng huling bugso ng enerhiya bago tuluyang bumigay. Sagot ng doktor. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses habang pinupulot ang nabasag na heringgilya sa sahig. Pero kailangan nating ilipat siya sa isang isolation room. Doon, walang nurse na makakaistorbo at mas madali nating magagawa ang nararapat. Gawin mo na ngayon din. Ayaw ko nang may makakita sa kanya na kahit sino, lalo na ang basahang Maribel na, yun. Utos ni Donita habang naglalakad patungo sa bintana. Tila tinitingnan kung may nakamasid sa kanila mula sa labas. Sa ilalim ng kama, naramdaman ni Tendo ang bigat ng sitwasyon. Ang bata ay nananatiling tahimik kahit na ang kanyang mga binti ay nagsisimula ng mangalay sa kalsada ng ospital. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang nanay na binanggit ng may pandidiri, naramdaman niya ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Bakit ang sasama nila? Bakit kailangang itago si Tito Sebastian? Sa gitna ng tensyon, mabilis na pumasok si Nurse Lina sa loob ng silid. May dalang isang tray ng mga gamit na sinadya niyang ihulog sa sahig para lumikha ng ingay at kalituhan. Ay pasensya na po, nabitawan ko po. Sigaw ni Lina na naging hudyat para kay Maribel. Sa gitna ng pagkataranta ni na Lorenzo at Donita, dahil sa ingay, dahan-dahang binuksan ni Lina ang pinto ng banyo at ang gilid ng kama. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, nakalabas si Maribel at mabilis na hinila si Tendo mula sa ilalim ng kama habang ang mga kontrabida ay nakatalikod at abala sa pagsigaw kay Lina. Nang makalabas sila sa silid, mabilis na tumakbo sina Maribel at Tendo sa madilim na fire exit. Ang bawat hakbang ni Maribel ay puno ng pait. Ang iwanan si Sebastian sa mga kamay ng mga taong gustong pumatay sa kanya ay parang pagpunit sa sarili niyang puso. Pero alam niyang kailangan niyang mabuhay para mailigtas siya. Nakarating sila sa labas ng ospital sa likurang bahagi kung saan naghihintay si Mang Carding. Ang ulan ay tumila na, pero ang lamig ng gabi ay nananatiling nanunuot sa buto. Nakalabas din kayo. Anong nangyari sa loob? Tanong ni Mang Carding habang pinapapasok sila sa loob ng van. Gising siya, Mang Carding. Gising si Sir Sebastian. Bulong ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa na may halong pait. Pero itatago nila siya. Ililipat nila siya sa lugar na hindi natin alam. Niyakap ni Maribel si Tendo nang mahigpit habang umaandar ang sasakyan palayo sa ospital. Tumingin siya sa malayo sa mga ilaw ng lungsod na tila mga matang nagmamasid. Ang kanyang pagpaparaya sa gabing ito ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang paghahanda para sa isang mas matinding laban. Paano mahahanap ni Maribel ang isang taong sadyang itinatago ng kapangyarihan at salapi? At sa muling pagpikit ng mga mata ni Sebastian, may lakas pa kaya siyang lumaban kapag wala na sa tabi niya ang init ng kamay ni Tendo? Isang misteryosong hudyat ang biglang tumunog mula sa lumang bag ni Maribel. Isang gamit na hindi sa kanya, isang bagay na aksidente niyang nadampot sa loob ng silid ni Sebastian kanina sa gitna ng pagmamadali. Ano ang sikretong nakatago sa loob ng maliit na digital recorder na ito? At paano nito babaligtarin ang mundo ni na Lorenzo at Donita? Isang pirma na lang, Lorenzo. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Isipin mo ang mansyon, ang mga biyahe natin sa Europa, at ang katotohanang wala na tayong kailangang hingan ng pahintulot sa kahit kanino. Isang kumpas lang ng ballpen mo at malaya na tayo do sa anino ng kapatid mo. Ang boses ni Donita ay parang isang mapanirang tukso sa loob ng malamig na opisina ng doktor. Nasa harap ni Lorenzo ang isang puting papel.
Ang waiver na magtatapos sa life support ni Sebastian. Sa kanyang paningin, ang bawat salita ay parang gumagalaw, sumisigaw ng isang katotohanan. Ang pagpirma ay ang huling pagtataksil sa sarili niyang dugo. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa bahay ni Mang Carding, mahigpit na hawak ni Maribel ang digital recorder na kanyang nakuha. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang baton para patugtugin ang laman nito. Ang kanyang puso ay tila isang relo na mabilis ang pagtakbo. Bawat pintig ay isang segundong nawawala sa buhay ni Sebastian. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak niya sa kanyang mga kamay. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang labi. Ang tanging liwanag sa silid ay galing sa maliit na strain ng recorder na nagpapakita ng mahinang baterya. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa boses na lalabas mula sa kagamitang iyon. Ang bawat hininga niya ay pigil. Tila ba ang kahit anong ingay ay maaaring bumura sa ebidensyang maaring magligtas sa lalaking mahal niya. Nang sa wakas ay tumunog ang recorder, hindi boses ni Sebastian ang narinig niya. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao sa loob ng isang sasakyan. Ang tunog ng makina ay naririnig sa background, kasabay ng malakas na buhos ng ulan. Siguraduhin mong hindi gagana ang preno, Lorenzo. Gusto ko, pagtapak niya sa pedal, diretso siya sa bangin. Ayaw ko ng anumang sabit. Ang boses ay kay Donita, puno ng puot at kasakiman. Paano kung may makakita sa akin sa garahe? Maraming CCTV sa mansyon. Sagot ng isang boses na kilalang-kilala ni Maribel, si Lorenzo. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang hinala. Hindi lamang nila gustong patayin si Sebastian ngayon. Matagal na nilang binalak ang lahat. Ang aksidente ay hindi aksidente. Ito ay isang planadong pagpaslang. Sa kabilang dako, sa loob ng ospital, itinapat na ni Lorenzo ang dulo ng kanyang ballpen sa itaas ng linya kung saan dapat siya lumagda. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka sa huling sandali ay may humadlang sa kanyang tagumpay. Pirma na, Lorenzo. Now! Pagmamadali ni Donita, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balikat ng asawa. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang doktor na may dalang balita na hindi nila inaasahan. Mr. Okoy, kailangan niyo itong tignan. May mga tao sa labas ng isolation room. May mga reporter na nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Sir Sebastian. May naglabas ng balita na nagising siya kanina. Ang boses ng doktor ay puno ng taranta. Sino ang nagpakalat niyan? Galit na sigaw ni Donita. Hindi nila alam na sa labas ng ospital, gamit ang huling lakas ng loob, tinawagan ni Maribel ang isang kakilalang mamamahayag na dati nang natulungan ni Sebastian. Ito na ang kanyang tanging paraan para pigilan ang pag-unplug sa machine. Ang ingay ng media ay ang kanyang tanging kalasag laban sa tahimik na pagpatay ni na Lorenzo. Mabilis na tumakbo si Maribel patungo sa ospital, bit-bit ang recorder. Pero habang tumatawid siya sa kalsada, isang pamilyar na itim na sasakyan ang biglang humarurot patungo sa kanya. Ang liwanag ng headlights ay nakakasilaw. Tila isang halimaw na handang lumamon sa kanya at sa ebidensyang hawak niya. Magagawa kaya ni Maribel na makarating sa loob bago siya mahagip ng panganib o ang lagda ng kamatayan ay tuluyan ng maibababa bago pa man maisiwalat ang katotohanan? Ang baterya ng recorder ay biglang nag-flash ng kulay pula, isang huling babala bago ito tuluyang mamatay. Gising ang natutulog, pero sa pagkakataong ito, ang bawat hininga niya ay kailangang maging isang pagsisinungaling para lamang manatiling buhay. Sa loob ng isolation room na amoy gamot at kawalan ng pag-asa,
Dahan-dahang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila isang malawak at walang hanggang disyerto na tumitig sa kanya pabalik. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay may kasamang hapdi, parang may mga butil ng buhangin na nakatusok sa kanyang mga talukap. Ngunit sa likod ng panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang isip ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Naaalala niya ang lahat. Naaalala niya ang init ng maliit na kamay ni Tendo, ang boses ni Maribel na puno ng pagsusumamo, at ang lason na boses ng kanyang sariling kapatid. Naramdaman ni Sebastian ang tuyong lalamunan, tila isang lupang tigang na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang pangalan ni Maribel, pero alam niyang ang bawat tunog na lalabas sa kanyang bibig ay maaaring maging hudyat ng kanyang kamatayan. Sa dulo ng kanyang paningin, nakita niya ang doktor na binayaran ni Lorenzo, si Dr. Arrieta, na pumasok sa silid. Bit-bit ang isang clipboard at ang parehong hiringgilya na hindi na iturok kanina. Ang takot ay gumapang sa likod ni Sebastian, pero hindi niya ito ipinakita. Pinanatili niyang matigas ang kanyang mukha, pilit na ibinabalik ang kanyang sarili sa pagpapanggap na isang gulay. Ang bawat pintig ng kanyang puso na nakikita sa monitor ay pinilit niyang pakalmahin sa pamamagitan ng mabagal na paghinga. Ang sining ng panlilinlang ay ang tanging sandata niya sa gitna ng teritoryo ng kalaban. Alam kong gising ka, Sebastian. Huwag mo nang subukang lokohin ang siyensya. Nakita ko ang mga brainwaves mo. Bulong ni Dr. Arrieta habang papalapit sa kama. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit itinatago. Kung magigising ka ng tuluyan, pareho tayong tapos. Pero kung tutulungan mo ako, kung bibigyan mo ako ng mas malaking halaga kaysa sa ibinigay ni Lorenzo, baka mapanatili ko pa ang lisensya ko. Hindi kumibo si Sebastian. Ang kanyang katawan ay nananatiling estatwa, pero ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatasa ng sitwasyon. Ang pagtataksil ng isang doktor ay mas masakit pa sa sugat ng aksidente. Ang sumpahang magligtas ng buhay ay ipinagpalit sa mga barya ng kasakiman. Habang nangyayari ito sa loob, sa labas ng ospital, si Maribel ay nakasandal sa isang pader, hinihingal at nanginginig. Ang kanyang kanang binti ay may mahabang gasgas mula sa pagkakahulog sa semento nang iwasan niya ang itim na sasakyan. Ang hapdi ng kanyang sugat ay hindi alintana kumpara sa kaba sa kanyang dibdib. Hawak pa rin niya ang digital recorder, tila ba ito ang kanyang huling hininga. Naramdaman ni Maribel ang init ng dugo na dumadaloy sa kanyang binti. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang mukha ni Sebastian. Ang bawat hakbang niya patungo sa entrance ay parang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Ang ingay ng mga reporter at ang kislap ng mga kamera sa harap ng ospital ay nagsisilbing tabing para hindi siya mapansin ni na Lorenzo. Kailangan kong makarating sa itaas. Kailangan kong marinig ni Sebastian ang boses ko. Bulong ni Maribel sa sarili. Ang kanyang boses ay basag at puno ng determinasyon. Naglakad siya ng dahan-dahan, pilit na itinatago ang kanyang pilay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Nurse Lina na lumabas mula sa gilid ng emergency room. Tila may hinahanap. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang takot sa mukha ni Lina ay sapat na para malaman ni Maribel na may masamang nangyayari sa loob. Mabilis na lumapit si Lina at hinila si Maribel sa isang sulok. Inilipat na nila siya, Maribel. Nasa room 402 siya, sa dulo ng isolation wing. Pero binalot nila ang buong palapag ng mga private guards. Hindi tayo makakapasok basta-basta. Hawak ko ang ebidensya, Lina. Hawak ko ang pag-amin ni na Lorenzo sa recorder na ito, sabi ni Maribel habang ipinapakita ang maliit na gadget. Kung maririnig ito ng mga reporter sa labas, wala na silang magagawa. Ngunit bago pa man makasagot si Lina, biglang namatay ang mga ilaw sa buong ospital. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid, kasunod ng pulang ilaw ng emergency generator.
Sa loob ng room 402, nakita ni Sebastian sa anino ng madilim na silid ang pagtaas ng kamay ni Dr. Arrieta na may hawak na isang unan. Pasensya na, Sebastian. Mas malaki ang takot ko kay Lorenzo kaysa sa tiwala ko sa pangako mo. Ang boses ng doktor ay naging kasing lamig ng kamatayan. Idiniin ng doktor ang unan sa mukha ni Sebastian. Ang hangin ay unti-unting nawawala. Ang bawat hininga ni Sebastian ay naging isang pakikipagbuno para sa buhay. Sa gitna ng kadiliman at sa dulo ng kanyang lakas, ang tanging imahe sa kanyang isipan ay ang ngiti ni Maribel at ang yakap ni Tendo. Magagawa kaya ni Maribel na isigaw ang katotohanan bago tuluyang mapatid ang hininga ng lalaking tanging nagpahalaga sa kanya? O ang kadiliman sa ospital ang magiging huling saksi sa isang krimen na walang parusa? Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas ng pinto ng isolation room, kasunod ng isang boses na pamilyar sa puso ni Sebastian. Hindi lahat ng bayani ay may suot na kapa. Ang iba ay may bitbit na digital recorder at pusong punong-puno ng galit na handang sumabog sa harap ng kawalang katarungan. Ang malakas na pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong room 402 na naging dahilan para mapatalon sa gulat si Dr. Arrieta. Nabitawan niya ang una na nakadiin sa mukha ni Sebastian at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang silweta ng isang babaeng basang-basa, marumi at may dugong dumadaloy sa binti. Si Maribel. Nakatayo siya doon na parang isang anghel ng kamatayan na handang maningil ng utang. Sa mga sandaling iyon, ang baga ni Sebastian ay tila nagdiriwang sa bawat pasok ng hangin. Humihingal siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang katinuan habang ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay may kasamang hapdi, parang may mga bubog na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, ang amoy ng pamilyar na pabango ni Maribel, isang amoy ng sabon at pagmamahal, ang nagbigay sa kanya ng lakas para hindi tuluyang mawalan ng malay. Naramdaman ni Maribel ang init ng kanyang sariling dugo na humahalo sa malamig na tubig ulan sa kanyang balat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa digital recorder, ang tanging piraso ng katotohanan na natitira sa mundong puno ng kasinungalingan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na siya ang mahinang katulong na palaging nakayuko. Siya na ngayon ang tanging pader na nakatayo sa pagitan ng lalaking mahal niya at ng kamatayan. Layuan mo siya, doktor. Isang galaw mo pa at sisiguraduhin kong ang buong mundo ay makikinig sa dumi ng inyong usapan ni Lorenzo. Ang boses ni Maribel ay hindi nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng awtoridad na hindi mo aakalain sa isang tulad niya. Maribel, sandali. Hindi mo naiintindihan. Sinusubukan ko lang siyang tulungan. Pagsisinungaling ni Dr. Arrieta. Ang kanyang mga kamay ay itinaas niya sa ere habang dahan-dahang umaatras patungo sa kabilang panig ng kama. Tulungan? Sa pamamagitan ng pag-uniforme sa kanya ng kamatayan? Huwag mo akong ituring na mangmang. Sigaw ni Maribel habang mabilis na lumalapit sa tabi ni Sebastian. Kasabay ng muling pagliwanag ng mga bombilya sa ospital dahil sa pagbabalik ng kuryente, nakita ni Maribel ang namumutlang mukha ni Sebastian. Ang mga mata nito ay nakapikit uli, pero nakita niya ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga labi. Sa isang iglap, habang abala si Dr. Arrieta sa pagtingin sa pinto kung may paparating na guard, mabilis na ibinulong ni Maribel sa tainga ni Sebastian ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Sir, Sebastian, lumaban po kayo. Nandito na ako. Hindi ko kayo iiwan, kahit anong mangyari. Naramdaman ni Maribel ang isang mahinang pagpisilo sa kanyang daliri
mula sa kamay ni Sebastian. Isang mabilis at halos hindi mapansing senyales, pero sapat na yon para mag-apoy ang pag-asa sa kanyang kaluluwa. Ang sandaling iyon ay tila isang gintong thread na nagdugtong sa kanilang dalawang magkaibang mundo. Ang mayaman at ang mahirap, ang amo at ang utusan, na ngayon ay pinag-iisa ng iisang layunin, ang mabuhay. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang marinig ang mabilis na yabag ng mga sapatos mula sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng radyo ng mga guards ay papalapit ng papalapit. "Nandyan na sila! Maribel, kailangan mo nang umalis!" Sigaw ni Nurse Lina na biglang sumulpot sa pinto. Ang kanyang muka ay puno ng taranta. Nalaman ni Lorenzo na wala ang recorder sa office ni Sir Sebastian. Papunta na siya rito. Mabilis na isinilid ni Maribel ang recorder sa loob ng kanyang damit. Tumingin siya sa huling pagkakataon kay Sebastian. Isang tingin na puno ng pangako at pait. Kailangan niyang maging pain. Kailangan niyang ilayo ang atensyon ni na Lorenzo para magkaroon ng pagkakataon si Lina na ilipat si Sebastian sa isang ligtas na lugar sa tulong ni Mang Carding. "Lina, ikaw na ang bahala sa kanya. Sa garahe tayo magkikita," bilin ni Maribel bago siya mabilis na lumabas ng silid at tumakbo sa kabilang direksyon ng pasilyo. Habang tumatakbo si Maribel, nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na panyo. Isang panyong may burda ng pangalan ni Tendo. Hindi niya ito napansin sa gitna ng kanyang pagmamadali. Ilang sandali lang, dumating si Lorenzo sa harap ng room 402. Humihingal siya. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Nang yumuko siya para pulutin ang panyong nakita niya sa sahig, isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Nandito siya. At alam ko na kung paano siya palalabasin sa pinagtataguan niya," bulong ni Lorenzo habang mahigpit na kinukuyom ang panyo ng bata. Sapat na ba ang ebidensyang hawak ni Maribel para iligtas si Sebastian, o ang buhay ng kanyang anak na si Tendo ang magiging kabayaran para sa katarungang kanyang hinahangad? At si Sebastian, sa loob ng kanyang katahimikan, ano ang kanyang susunod na hakbang ngayong alam na niyang ang buhay ng mga taong mahal niya ay nakasalalay sa kanyang mabilis na paggaling? Isang misteryosong tawag ang natanggap ni Donita sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. "Nakuha na namin ang bata. Ano ang susunod na utos?" "Nasa amin ang anak mo, Maribel." Isang maling salita sa mga reporter, at hindi mo na muling maririnig ang boses ni Tendo. Isuko mo ang recorder at baka lang, ibalik namin ang bangkay ng bata ng buo. Ang boses ni Donita sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malupit na hatol na nagpatigil sa mundo ni Maribel. Sa loob ng maliit at abandonadong chapel sa labas ng lungsod, ang lugar na pinagkasunduan nila ni Mang Carding para itago si Sebastian, ang hangin ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang kagalakang naramdaman ni Maribel dahil sa ligtas na paglabas ni Sebastian sa ospital ay agad na nilamon ng isang madilim at malalim na hukay ng takot. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Maribel ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang palad. Ang kanyang tuhod ay tuluyang nanghina at sa isang iglap, bumagsak siya sa semento ng simbahan. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay umaling-aungaw sa katahimikan ng altar, tila isang marahas na paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit na hinahanap ang hangin na tila ba ayaw nang pumasok sa kanyang mga baga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na kurot. Parang may mga kuko ng hayop na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Maribel ang pait sa kanyang dila, ang lasa ng pagsisisi at matinding pagdurusa. Bakit kailangang madamay ang isang walang malay na bata sa digmaang ito? Ang imahe ni Tendo, ang kanyang nangiti, ang kanyang maliit na kamay na laging humahawak sa kanyang laylayan,
ay tila isang pira-pirasong salamin na sumasaksak sa bawat alaala niya. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na mapigil at ang bawat hikbi niya ay tunog ng isang pusong tuluyan ng nagkadurog-durog. Mama Maribel, isang mahina at garalgal na boses ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Mula sa isang lumang higaan na inihanda ni Mang Carding sa gilid ng sacristy, dahan-dahang iginalaw ni Sebastian ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod at malalim ang mga itim na bilog sa paligid, ay nakatitig kay Maribel ng may matinding pag-aalala. Ito ang unang pagkakataon na tunay silang nagkatitig sa labas ng mga pader ng ospital nang wala ang ingay ng mga makina. Sir, Sebastian, gumapang si Maribel patungo sa gilid ng higaan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kinuha nila si Tendo, ang anak ko, ang buhay ko, nasa kanila. Naramdaman ni Maribel ang mainit na palad ni Sebastian na pumatong sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito ang palad ng isang amo sa kanyang utusan. Ito ay ang palad ng isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa babaeng nagligtas sa kanya. Ang init na dumaloy mula sa balat ni Sebastian ay tila isang gamot na pansamantalang nagpahinto sa panginginig ni Maribel. Hindi ko. Hahayaang. Saktan nila ang bata. Ang boses ni Sebastian ay puno ng determinasyon. Bawat salita ay isang pagsisikap na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Utang ko ang buhay ko sa inyo at babayaran ko yun sa pamamagitan ng paniningil sa kanila. Sa gitna ng kanilang paghihirap, isang golden moment ang nabuo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga kandila sa chapel. Inilapit ni Sebastian ang mukha ni Maribel sa kanyang dibdib. Hinayaan itong umiyak hanggang sa maubos ang lahat ng sakit. Ang tibok ng puso ni Sebastian, malakas, matatag, at buhay na buhay, ang nagsilbing tanging musika sa gitna ng kanilang trahedya. Sa sandaling iyon, ang pagkakaiba ng kanilang yaman at antas sa buhay ay tuluyang naglaho. Sila ay dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sugat at ng iisang mithiin. Patawarin niyo ako, sir, dahil sa akin nadamay ang anak ko. Hikbi ni Maribel. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Maribel. Ang tanging dapat sisihin ay ang kasakiman ni na Lorenzo. Pero magtiwala ka sa akin. Ang mga taong gumagamit ng bata para sa kanilang pansariling interes ay hindi kailanman magtatagumpay. Ngunit habang nagpapalitan sila ng pangako, isang mensahe ang muling pumasok sa telepono ni Maribel. Isang video clip. Doon, nakita si Tendo na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang madilim na bodega. Sa likuran ng bata, nakatayo si Lorenzo na may hawak na isang itim na tela. May 12 oras ka, Maribel. Dalhin mo ang recorder sa lumang pantalan ng Maynila. Mag-isa ka lang. Kung may makita kaming pulis o kung kasama mo ang patay kong kapatid, hindi ko na kailangan ng tela para takpan ang bibig ng anak mo. Tumingin si Maribel kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam ni Sebastian na hindi siya maaring manatiling nakahiga. Ang kanyang pagbangon ay hindi lamang para sa kanyang katarungan, kundi para sa kaligtasan ng batang itinuturing na niyang sariling anak. Magagawa kaya ni Sebastian na bawiin ang kanyang lakas sa loob ng 12 oras? O ang pagtatagpo nila sa chapel ang huling sandali ng kanilang kapayapaan bago ang pinal na pagtutuos? At ano ang gagawin ni Maribel kung sa huling sandali ay kailangan niyang pumili? Ang buhay ni Sebastian o ang buhay ni Tendo? Isang mahiwagang anino ang nakita ni Mang Carding na umaaligid sa labas ng simbahan. May isa pa bang traidor sa kanilang maliit na grupo? Ibigay mo sa akin ang recorder o ibibigay ko sa iyo ang huling hininga ng anak mo. Ang boses ni Lorenzo na nagmumula sa isang voice message ay tila isang malupit na hatol na patuloy na umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng lumang chapel.
Sa bawat pagkakataon na naririnig ito ni Maribel, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang namamatay. Nakatayo siya sa gitna ng madilim na pasilyo ng simbahan, hawak ang kanyang cellphone na tila ba ito ay isang piraso ng mainit na bakal na nagpapasunog sa kanyang palad. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nakatutok sa imahe ng birhen sa altar. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Tendo na puno ng takot. Naramdaman ni Maribel ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng pait at pagsisisi. Bakit sa lahat ng tao, ang kanyang walang malay na anak ang kailangang magbayad para sa katotohanang hawak niya? Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang mga tinik na sumusugat sa kanyang lalamunan. Napasandal si Maribel sa isang haligi ng simbahan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ang kontrast ng kapayapaan sa loob ng bahay dasalan at ang karahasang kinakaharap ng kanyang anak ay sapat na para mawala siya sa kanyang katinuan. Naramdaman niya ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi, isang tahimik na saksi sa kanyang matinding pagdurusa. Sa gitna ng dilim, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Bakit ang katarungan ay laging may kasamang ganito kabigat na sakripisyo? Maribel, tulungan mo akong tumayo. Ang boses ni Sebastian ay mahina pero puno ng awtoridad na pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita ni Maribel ang kanyang amo, ang lalaking minahal niya ng tahimik sa loob ng maraming taon, na pilit na ibinabango ng kanyang sarili mula sa higaan. Ang bawat galaw ni Sebastian ay may kasamang ungol ng sakit. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo. Ang mga sugat niya mula sa aksidente ay malayo pa sa paggaling, pero ang apoy sa kanyang mga mata ay buhay na buhay. Sir, huwag po. Hindi pa niyo kaya. Mabilis na lumapit si Maribel para alalayan ito. Kailangan ko, Maribel. Hindi ako papayag na ang anak mo ang maging kabayaran ng aking buhay. Ang boses ni Sebastian ay nagkaroon ng bagong lakas habang nakasandal siya sa balikat ni Maribel. Sa isang golden moment sa loob ng madilim na chapel, naramdaman ni Maribel ang bigat ng katawan ni Sebastian. Ang init ng balat nito at ang amoy ng kanyang gamot ay humalo sa amoy ng insenso sa paligid. Habang magkadikit ang kanilang mga balat, isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa buong katawan ni Maribel, isang timpla ng takot at isang kakaibang seguridad. Sa gitna ng panganib, ang pagdikit ng kanilang mga mundo ay tila isang pansamantalang santuwaryo. Kahit anong mangyari, we will get him back. Bulong ni Sebastian sa tainga ni Maribel. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng pag-asa. Samantala, sa labas ng simbahan, si Mang Carding ay dahan-dahang lumalapit sa isang aninong nakatago sa likod ng malaking puno ng acacia. Hawak niya ang isang lumang flashlight, handang harapin ang sino mang nagmamasid sa kanila. Sino ka? Lumabas ka riyan! Sigaw ni Mang Carding, ang kanyang boses ay nanginginig pero puno ng tapang. Dahan-dahang lumabas ang anino. Hindi ito isa sa mga tauhan ni Lorenzo. Ito ay si Nurse Lina, na basang-basa ng ulan at may bitbit na isang envelope. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tila may malaking sikretong dala na hindi na niya kayang itago. Mang Carding, kailangang malaman ni na Maribel ang totoo. Hindi lang si Lorenzo ang may kinalaman sa pagkawala ni Tendo. May mas malalim pang dahilan kung bakit nila kinuha ang bata. Ang boses ni Lina ay tila isang babala mula sa kabilang mundo. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na bodega, nakaupo si Donita sa harap ni Tendo. May hawak siyang isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na kalmado. Habang pinagmamasdan niya ang bata,
Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam mo ba, bata, hindi ka lang isang alas sa larong ito. Ikaw ang susi sa lahat ng yaman ng mga okoy na matagal nang itinago ni Sebastian. Bulong ni Donita habang hinahaplos ang buhok ni Tendo na naging sanhi ng panginginig ng bata. Ano ang lihim na tinutukoy ni Donita tungkol sa tunay na pagkatao ni Tendo? At magagawa kaya ni Sebastian na makatayo ng mag-isa bago dumating ang itinakdang oras ng pagpapalitan? O ang kanyang pagtatangkang lumaban ay mauuwi lamang sa mas malalim na trahedya para sa lahat? Isang nakakabinging tunog ng doorbell ang narinig sa mansyon ni na Lorenzo. Kahit na madaling araw na, isang estranghero ang nakatayo sa harap ng pinto. May dalang isang dokumentong magpapabago sa lahat ng plano ng mag-asawang ganid. Hindi ka lang isang utusan, Maribel. Ikaw ang ina ng tagapagmana ng buong imperyong ito. At ang dugong nananalaytay sa mga ugat ni Tendo ay ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang mga salitang iyon ni Nurse Lina ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng tahimik na chapel. Inabot niya kay Maribel ang isang lukot at bahagyang basa na envelope na naglalaman ng mga dokumentong medikal mula sa lihim na records ni Sebastian. Sa loob ng papel na yon, nakasulat ang katotohanang 7 taon nang itinatago. Si Tendo ay hindi anak ng kung sinong lalaki mula sa nakaraan ni Maribel, kundi anak ni Sebastian Okoy mula sa isang gabi ng pagkakamali na naging hudyat ng kanilang tahimik na pagmamahalan. Naramdaman ni Maribel ang biglang paghinto ng kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang dokumento. Tila ba ang papel na iyon ay gawa sa marupok na bubog na maaaring makasugat sa kahit anong galaw. Ang bawat letra ng pangalan ni Sebastian sa tabi ng pangalan ni Tendo ay tila naging isang mainit na apoy na tumutupok sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. At ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pag-alaala sa lahat ng hirap, pangungutya at pasakit na tiniis niya bilang isang hamak na katulong sa loob ng mansyong yon. Napalingon si Maribel kay Sebastian na ngayon ay nakasandal sa isang lumang kahoy na upuan. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagsisisi. Sir, Sebastian, alam nyo, alam ko Maribel, kaya kita kinuha. Kaya ko kayo pinrotektahan, pero natakot ako. Natakot ako na baka gamitin sila laban sa inyo. Ang boses ni Sebastian ay basag, puno ng pait ng isang lalaking naghangad lang na protektahan ang kanyang pamilya sa maling paraan. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang timpla ng galit, sakit, at isang kakaibang ginhawa. Ang lahat ng sampal ni Donita, ang lahat ng panglalait sa kanyang pagkatao, ay naging mga latay sa kanyang kaluluwa na ngayon ay naghihilom dahil sa katotohanan. Siya ay hindi lang isang basahan. Siya ang ina ng kaisa-isang tagapagmana ng Okoy Group. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang paningin ay nagbago. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Kung kailangan niyang maging isang halimaw para bawiin ang kanyang anak, gagawin niya. Inabot ni Sebastian ang isang gintong susi at isang pirmadong dokumento mula sa ilalim ng kanyang higaan, ang Special Power of Attorney na nagbibigay kay Maribel ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng kanyang ari-arian habang siya ay nawawala. Bumalik ka sa mansyon, Maribel. Huwag bilang isang utusan, kundi bilang ako. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Utos ni Sebastian, ang kanyang boses ay tila isang utos mula sa isang hari na nagpapasa ng korona. Makalipas ang ilang oras, sa tapat ng malaking gate ng mansyon ng mga Okoy, isang mamahaling sasakyan ang huminto. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bumukas ang pinto at lumabas si Maribel. Hindi na siya suot ang kanyang lumang uniforme. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ang kanyang buhok
ay maayos na nakapusod at ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Naglakad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Ang mga guards na dati ay nagtataboy sa kanya ay napatigil. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa awtoridad na dala ng dokumentong iwinawagayway ni Mang Carding sa likuran niya. Sa loob ng dining room, nagdiriwang sina Lorenzo at Donita. Ang tunog ng kanilang mga baso ng wine na nagkakaumpugan ay puno ng kasakiman. To the new owners of Okoy Group, halakak ni Donita. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Maribel. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng hatol sa semento. "Anong ginagawa mo rito, basahan? Guard, ipalabas ang babaeng ito," sigaw ni Donita. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi na tinag si Maribel. Lumapit siya sa hapagkainan at itinapon ang dokumento sa ibabaw ng pagkain ni na Lorenzo. "Ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, at ang bawat barya na hawak niyo ngayon ay sa akin na. Ayon sa utos ni Sebastian Okoy, ako ang tatayo bilang pansamantalang tagapamahala ng lahat ng kanyang ari-arian. At ang unang utos ko, layas." Napatayo si Lorenzo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binabasa ang dokumento. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo. "Hindi ito maaari. Patay na si Sebastian," sigaw ni Lorenzo. "Sino ang nagsabing patay na siya?" Ang tanong ni Maribel ay puno ng panunuya. "Ang masamang damo ay mahirap mamatay, Lorenzo. Pero ang masasamang tao ay madaling mabulok sa loob ng sarili nilang bitag." Isang golden moment ang nangyari nang makita ni Maribel ang kanyang lumang walis sa sulok ng silid. Nilapitan niya ito, kinuha at dahan-dahang binitawan sa paanan ni Donita. "Gamitin mo yan, Donita. Baka sakaling matutunan mong linisin ang sarili mong dumi bago ka tuluyang mabulok sa kalsada." Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Maribel ang isang matalim na kaba. Ang kagalakan niya ay pansamantala lamang hanggat wala pa si Tendo. Isang tauhan ni Lorenzo ang biglang lumapit at bumulong sa tenga ng kanyang amo. Isang nakakatakot na ngiti ang muling bumalik sa mukha ni Lorenzo. "Maaring hawak mo ang papel, Maribel, pero hawak ko ang buhay ng bata. At ang batang yun, ang anak ni Sebastian, ay kasalukuyang nakatali sa isang lugar na puno ng dinamita. Isang maling galaw mo at sasabog ang kinabukasan ng mga Okoy." Nalaglag ang puso ni Maribel sa kanyang sinapupunan. Ang laban para sa yaman ay tapos na, pero ang laban para sa buhay ng kanyang anak ay kasisimula pa lamang. Sa labas ng mansyon, isang nakakabinging sirena ng pulis ang narinig. Ngunit hindi ito para kina Lorenzo. Ang mga pulis ay dumiretso kay Maribel. "Maribel Santos, you are under arrest for the kidnapping of Sebastian Okoy." Paano babaligtarin ni Maribel ang sitwasyon kung siya na ngayon ang tinuturong kriminal? At nasaan ang batang si Tendo sa gitna ng nagbabadyang pagsabog? Ang mga posas na ito ay hindi kasing higpit ng sakit na nararamdaman ko para sa anak ko. Maaari ninyong igapos ang aking mga kamay, pero hindi ninyo kailanman magagapos ang katotohanang unti-unti nang lumalabas mula sa inyong mabahong sistema. Ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulso ay tila nanunuot hanggang sa buto ni Maribel. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala ng mansyon, pinalilibutan ng mga pulis na ang mga mukha ay walang emosyon, habang sa likuran nila ay nakangisi si Lorenzo at Donita. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa mansyon ay tila naging mga matang mapanghusga. Tila ba pati ang mga pader ay nakikisali sa panibagong kabanata ng kawalang katarungan. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ay parang pag-akyat sa isang bundok ng mga tinik. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Bawat pintig ay isang tawag ng pangalan ni Tendo. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo.
at ang bawat lunok niya ay may kasamang pait ng apdo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling nakataas ang kanyang noo. Ang apoy sa kanyang mga mata ay hindi napatay ng mga posas. Bagkus, ito ay lalong nag-alab sa galit at determinasyon. Officer, sigurado ba kayo sa ginagawa niyo? Ang dokumentong hawak ko ay pirmado ni Sebastian Ocoy. Ang pag-aresto sa akin ay magiging mantsa sa inyong mga uniforme. Ang boses ni Maribel ay kalmado, pero may talim na hindi mo aakalain sa isang babaeng itinakwil ng iyong lipunan. Shut up, Maribel. We all know you drugged him and took him away. Officer, take her away before she creates more lies. Sigaw ni Donita. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na puno ng desperasyon. Sa mga sandaling iyon, isang golden moment ang nangyari sa gitna ng kaguluhan. Isang matandang katulong, si Nanay Susing, na matagal nang naninilbihan sa mga okoy, ay lumapit kay Maribel. Sa harap ng mga pulis, dahan-dahang hinawakan ni Nanay Susing ang nanginginig na kamay ni Maribel at may inilagay na maliit na bagay, isang rosaryo na gawa sa kahoy. Magtiwala ka, Maribel. Ang Diyos ay hindi natutulog. Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at suporta. Ang simpleng hawak na yon ay naging isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi ng kawalang pag-asa. Nang isakay na si Maribel sa loob ng mobile ng pulis, mabilis na humarurot ang sasakyan palayo sa mansyon. Pero hindi nila alam na sa loob ng isang madilim na sulok ng sasakyan, may isang cellphone na nakatago sa ilalim ng upuan. Isang cellphone na sadyang iniwan ni Mang Carding para kay Maribel. Biglang tumunog ang phone, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa lumang imbakan ng gasolina sa Valenzuela ang bata. May timer ang bomba. 6 na oras na lang. Naramdaman ni Maribel ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang higanting alon na handang lumunod sa kanya. Paano siya makakatakas sa mga pulis? Paano niya maililigtas ang kanyang anak kung siya ay nakakulong sa loob ng isang gumagalaw na selda? Sa kabilang dako, sa loob ng chapel, dahan-dahang tumayo si Sebastian. Hawak niya ang isang saklay. Ang kanyang bawat hakbang ay isang laban sa matinding sakit ng kanyang katawan. Kasama niya si Nurse Lina na may dalang mga gamot. Sir, kailangan niyo pang magpahinga. Baka bumukas ang mga tahi niyo. Pag-aalala ni Lina. Wala nang oras, Lina. Ang buhay ng anak ko ang nakataya. Kung kailangan kong gumapang hanggang sa Valenzuela, gagawin ko. Ang boses ni Sebastian ay puno ng awtoridad na hindi mapipigilan ng kahit anong sugat. Biglang pumasok si Mang Carding sa chapel, humihingal. Sir Sebastian, nakuha na nila si Maribel, pero may magandang balita. Nakuha namin ang signal ng tracker na inilagay ko sa sasakyan ni Lorenzo bago pa man mangyari ang lahat. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sebastian. Ang laro ay magbabago na. Ang mga mangangaso ay magiging biktima na ngayon. Habang tumatakbo ang mobile ng pulis sa ilalim ng madilim na highway, isang malakas na tunog ng preno ang narinig. Ang sasakyan ay biglang huminto sa gitna ng kalsada. Isang malaking truck ang nakaharang sa daan. Bumukas ang pinto ng mobil. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang lumapit sa likuran kung nasaan si Maribel. Pero nang tanggalin nito ang kanyang helmet, hindi ito isang estranghero. Sir, Sebastian, bulong ni Maribel, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa at kaba. Let's go, Maribel. Bawiin natin ang anak natin, sabi ni Sebastian habang dahan-dahang binubuksan ang mga posas ni Maribel gamit ang isang susi na nakuha niya mula sa isang kaalyadong opisyal. Ngunit ang kanilang sandali ay naputol ng marinig ang tunog ng isang timer sa loob ng cellphone ni Maribel. Ang oras ay bumibilis at sa screen ng phone, lumitaw ang isang live stream ni Tendo. Ang bata ay umiiyak
At sa tabi niya ay ang mga kable ng bomba na iunti-unting nagbabago ang kulay mula luntian patungong pula. 5, 4, 3. Magagawa kaya nilang makarating sa Valenzuela bago ang huling segundo o ang kanilang muling pagkikita ang huling alaala na magkasama silang lumaban? At sino ang nagbigay kay Sebastian ng uniforme ng pulis sa gitna ng kanyang pagtatago? Isang nakakabinging pagsabog ang narinig mula sa malayo na nagbigay ng kulay kahel na liwanag sa langit. Sa direksyon ba yon ng Valenzuela? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang patalim na unti-unting pumuputol sa aking hininga. Hindi kailanman magiging sapat ang lahat ng yaman sa mundo para palitan ang isang munting buhay na binuo ng pagmamahal at katapatan. Ang kahel na liwanag mula sa malayo ay hindi galing sa gusali kung nasaan si Tendo. Ito ay isang diversionary tactic na ginawa ni Mang Carding, isang pagsabog sa isang bakanteng warehouse para lituhin ang mga tauhan ni Lorenzo. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na nakarating sina Sebastian at Maribel sa lumang imbakan ng gasolina sa Valenzuela. Ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng amoy ng kalawang at luma ng krudo na tila ba ang buong lugar ay isang higanteng libingan na naghihintay ng biktima. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang buong katawan habang tumatakbo sa madilim na pasilyo ng imbakan. Ang kanyang mga paa, na puno ng sugat at dumi, ay hindi na niya nararamdaman ang sakit. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa takbo ng timer ng bomba. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin, isang tahimik na pagsamo sa langit na sana ay wag silang huliin ng tadhana. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat at luha, pero ang talas ng kanyang paningin ay nakatuon sa bawat sulok, naghahanap ng anino ng kanyang anak. Sa kanyang tabi, si Sebastian ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang kamay ay nakadiin sa kanyang tagiliran kung nasaan ang mga sariwang tahi. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipaglaban sa matinding hapdi, pero ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. Ang katarungang matagal niyang hinintay ay nasa harap na niya, at ang pagkakataong maging tunay na ama ay hindi niya hahayaang mawala. Nakarating sila sa isang malawak na silid sa gitna ng imbakan. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakatali si Tendo sa isang silyang bakal. Ang bata ay wala ng lakas para umiyak. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis ang pag-akyat baba. Sa tabi niya, naroon si Lorenzo, may hawak na remote control, at si Donita na mukhang nanginginig na rin sa takot pero nananatiling matapang. Huwag kayong lalapit. Isang pindot ko lang at magiging abo ang batang ito. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at baliw na galit. Lorenzo, itigil mo na ito. Tapos na ang laro. Alam na ng mga awtoridad ang lahat. Ang boses ni Sebastian ay lumabas mula sa dilim, malamig at puno ng kapangyarihan. Napatitig si Lorenzo sa direksyon ni Sebastian. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa hukay. Ang remote sa kanyang kamay ay nanginginig. Kuya, buhay ka? Nauutal na tanong ni Lorenzo. Buhay ako para saksihan ang pagbagsak mo, Lorenzo. Ang lahat ng ginawa mo, ang aksidente, ang pagtatangkang patayin ako sa ospital, at ang pagkidnap sa sarili mong pamangkin, ay may kabayaran, sabi ni Sebastian habang dahan-dahang lumalabas sa liwanag. Isang golden moment ang nangyari nang magtagpo ang mga mata ni Sebastian at nang nangihinang si Tendo. Ang bata ay dahan-dahang dumilat at nang makita niya ang kanyang tito Sebastian, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tito, alam ko pong darating kayo. Ang mga salitang yon ng bata ay tila isang punyal sa puso ni Sebastian, pero ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas
para harapin ang kanyang kapatid. Wala kang mapupuntahan, Lorenzo. Sumuko ka na, sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay matatag habang dahan-dahang lumalapit kay Tendo. Huwag, sabi ko, huwag lalapit. Sigaw ni Donita habang tinatangkang agawin ang remote kay Lorenzo. Lorenzo, gawin mo na. Pindutin mo na para matapos na ito. Hindi tayo pwedeng mabulok sa kulungan. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa remote, isang pagkakataon ang nakita ni Maribel. Mabilis siyang sumugod patungo kay Tendo para takpan ng bata ng sarili niyang katawan. Kasabay nito, mabilis na lumundag si Sebastian patungo sa kanyang kapatid para agawin ang remote. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga bakal na tubo ang narinig sa buong imbakan. Ang remote ay tumalsik sa sahig at ang timer ng bomba ay bumilis ang pagtakbo. 10 segundo, 9, 8. Magagawa kaya ni Sebastian na i-disarm ang bomba sa gitna ng kanyang panghihina? O ang sakripisyo ni Maribel para sa kanyang anak ang magiging huling sandali ng pamilyang Okoy? At ang mga kontrabida, makakatakas pa ba sila sa gitna ng nagbabadyang pagkawasak ng kanilang sariling bitag? Ang huling segundong nakita sa screen ay naging kulay pula. Walang bomba ang mas malakas kaysa sa pintig ng isang pusong tumitibok para sa kanyang pamilya, dahil ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pulbura, kundi sa bawat luhang ibinuhos para sa kaligtasan ng minamahal. Sa huling 5 segundo ng timer, ang buong mundo ni Maribel ay tumigil sa pag-ikot. Nakayakap siya ng mahigpit kay Tendo. Ang kanyang sariling likod ang nagsisilbing kalasag laban sa anumang apoy na susutulpot mula sa mga kable. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang anak at ang mabilis na dasal na paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga labi. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay handang tanggapin ang hapdi, basta't manatiling buo ang munting buhay na kargado niya. Sa kabilang panig, ang nanginginig na mga daliri ni Sebastian ay mabilis na humawak sa kulay asul na kable. Ang kanyang paningin ay lumalabo na dahil sa matinding sakit ng kanyang mga tahi, pero ang imahe ni Maribel at Tendo ang nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa isang mabilis na kumpas, hinila niya ang kable bago pa man tumama ang timer sa 0. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong imbakan. Ang pulang ilaw ng timer ay namatay at ang inaasahang pagsabog ay hindi nangyari. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni na Sebastian at Maribel, na tila ba ngayon lang sila muling pinahintulutan ng tadhana na huminga ng maluwag. Ligtas tayo. Anak, ligtas tayo, hikbi ni Maribel habang hinahalikan ng noo ni Tendo. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng bata, parang mga butil ng ulan na naghuhugas sa lahat ng takot at dumi ng nakaraang mga oras. Hindi nagtagal, bumukas ang mga pinto ng imbakan at pumasok ang mga tunay na awtoridad, kasama si Mang Carding at si Nurse Lina. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ay tumama sa mukha ni na Lorenzo at Donita, na ngayon ay wala nang matakbuhan. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Ako ang tagapagmana ng mga Okoy. Hysterical na sigaw ni Donita habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na at puno ng dumi, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak mula sa itaas. Lorenzo Okoy at Donita Okoy, kayo ay arestado sa kasong frustrated murder, kidnapping at falsification of documents. Ang boses ng opisyal ay kasing tigas ng semento. Tumingin si Sebastian sa kanyang kapatid habang ito ay kinakaladkad palabas. Binigyan kita ng lahat, Lorenzo, pero pinili mong maging alipin ng pera. Ngayon, ang tanging mamanahin mo ay ang malamig na rehas ng iyong selda. Isang golden moment ang nangyari nang dahan-dahang lumapit si Sebastian kay Maribel at Tendo.
Kahit na nahihirapan siyang lumakad, pilit siyang lumuhod sa harap ng bata. Hinawakan niya ang pisngi ni Tendo at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng tunay na pagmamahal. Tendo, anak, patawarin mo ako kung huli na nang malaman mong ako ang tatay mo. Pero mula sa araw na ito, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ng nanay mo. Bulong ni Sebastian. Yumakap si Tendo sa leeg ni Sebastian at doon, sa gitna ng madilim at maruming imbakan ng gasolina, nabuo ang isang pamilyang matagal na ipinagkait ng pagkakataon. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Maribel at ang kanilang mga daliri ay naglapat ng mahigpit, isang pangako na ang bawat bukas ay haharapin nilang magkakasama. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Okoy ay muling nagliwanag, pero hindi na ito ang dating mansyon na puno ng lamig at takot. Ang tunog ng tawanan ni Tendo ay umaalingaw sa hardin, habang si Nanay Susing at Mang Carding ay masayang naghahanda ng merienda. Si Maribel ay nakatayo sa balkonahe, suot ang isang simpleng puting bestido. Hindi na siya ang utusan, siya na ang reyna ng tahanang iyon. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Si Sebastian, ang lalaking akala ng lahat ay pumanaw na, ay mas masigla at mas masaya kaysa sa anumang sandali ng kanyang buhay. Handa ka na ba? Tanong ni Sebastian sa kanyang tainga. Handa na ako, Sebastian. Sa lahat ng milagrong nangyari, ang pinakamalaki ay ang pagkatuto nating magmahal sa gitna ng sakit. Sagot ni Maribel habang nakasandal sa dibdib ng lalaking mahal niya. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghihilom na, at ang kaisa-isang hiling ni Maribel sa bawat gabi, ang magkaroon ng payapang buhay para sa kanyang anak, ay sa wakas ay naging katotohanan. Ngunit bago sila bumaba, para samahan si Tendo, isang huling tingin ang ibinigay ni Sebastian sa isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang litrato ni na Lorenzo noong sila ay mga bata pa. May isang lihim na lungkot sa kanyang mga mata, pero nang marinig niya ang sigaw ni Tendo mula sa ibaba, ang lungkot na yon ay agad na napalitan ng isang matamis na ngiti. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kawalan ng ingay o gulo, kundi sa katahimikan ng isang budhing malinis at pusong natutong magpatawad nang hindi nalilimutan ang halaga ng sariling dangal. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang madilim na imbakan sa Valenzuela ay maging saksi sa huling hininga ng kasakiman ni na Lorenzo at Donita. Ngayon, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Okoy, ang hangin ay hindi na amoy, lason o takot. Sa halip, ang bango ng mga namumukadkad na sampagwita at ang sariwang simoy ng hapon ang bumabalot sa bawat sulok ng tahanang ito. Ang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ay nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa paligid. Tila ba binabasbasan ang bagong simula ng mga taong nanatiling tapat sa gitna ng unos. Nakatayo si Maribel sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Tendo na masayang nagtatakbo kasama ang kanilang bagong aso. Wala na ang takot sa mga mata ng bata. Ang bawat tawa nito ay tila isang musika na nagpapahilom sa bawat latay ng nakaraan sa puso ni Maribel. Tumingin si Maribel sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis ay hawak na ngayon ang isang maliit na tasa ng tsa. Hindi na siya ang utusan na laging nakayuko. Siya na ang katuwang ni Sebastian sa pagpapatakbo hindi lang ng kumpanya, kundi ng isang pamilyang binuo mula sa pira-pirasong pangarap. Dahan-dahang lumapit si Sebastian sa kanyang likuran. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na. Wala na ang bakas ng pilay o panghihina. Niyakap niya si Maribel mula sa likod. Ang kanyang baba ay dahan-dahang ipinatong sa balikat ng asawa. Isang banayad na halik ang idinapo niya sa pisngi ni Maribel. Isang kilos na puno ng pasasalamat at walang
hanggang pag-ibig. Iniisip mo pa rin ba sila? Tanong ni Sebastian. Ang boses ay malalim at puno ng kapayapaan. Minsan, Sebastian, hindi ko maiwasang maawa sa kanila. Ang lahat ng yaman na hinangad nila ay hindi na ibigay sa kanila ang kapayapaang nararanasan natin ngayon. Sagot ni Maribel habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. Kamakailan lang ay nabalitaan nilang si Lorenzo ay nananatiling tahimik sa loob ng bilangguan. Tila ba tuluyan ng kinain ng pagsisisi ang kanyang katinuan. Si Donita naman ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Pero dahil sa kawalan ng pera at kakampi, ang kanyang dating marangyang buhay ay naging isang malayo at masakit na alaala na lamang. Para kay Sebastian, ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagpapakita na ang kabutihan ay hindi kailanman matatalo ng kasamaan. Isang golden moment ang nangyari nang tumakbo si Tendo patungo sa kanila. Bitbit ang isang maliit na bulaklak na pinitas niya mula sa hardin. Inabot ng bata ang bulaklak kay Maribel at Sebastian habang nakangiti ng malawak. Para sa pinakamabuting tatay at nanay sa buong mundo. Sigaw ng bata bago muling tumakbo palayo. Naramdaman ni Maribel ang isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi na luha ng sakit, kundi luha ng wagas na katuwaan. Ang katarungan ay ganap ng nakamit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan. Napatawad na ni Sebastian ang kanyang kapatid sa paraang hindi na ito nagbibigay ng bigat sa kanyang puso, pero hinayaan niya ang batas na magbigay ng kaukulang parusa. Napatawad na rin ni Maribel ang lahat ng pang-aaping natanggap niya, dahil alam niyang ang bawat hapdi noon ay naging mitya ng kanyang lakas ngayon. Ang aral na may iwan sa bawat tagapakinig ng kwentong ito ay simple lang. Ang tunay na milagro ay hindi nangyayari sa loob ng mga laboratorio o ospital, kundi sa loob ng ating mga puso. Ang katapatan, kahit gaano pa ito kaliit o kahamak sa mata ng lipunan, ay palaging maghahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. At sa huli, ang pag-ibig na handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit ang tanging makakapagpagising sa isang pusong matagal nang natutulog. Habang ang dilim ay unti-unting lumalalim, ang mga ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na bumukas. Pero hindi na ito ang dating malamig na liwanag. Ito ay isang tanglaw ng pag-asa, isang patunay na matapos ang pinakamahabang gabi, ang umaga ay palaging darating para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal. Mahal kita, Maribel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Bulong ni Sebastian habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Mahal din kita, Sebastian. At habang may pintig ang ating mga puso, wala nang makakapaghiwalay sa atin muli, sagot ni Maribel. At doon, sa ilalim ng mga bituin, ang kwento ni na Sebastian at Maribel ay nagtapos. Hindi lang sa isang happy ending, kundi sa isang walang hanggang simula ng isang buhay na puno ng katarungan, pag-asa at dalisay na pag-ibig.